Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, mga kapanalig, aminin natin ang ating mga kasalanan sa simula ng banal na misa upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng ating makapangyarihan at maawain Diyos. Patawarin ang ating mga nagawang kasalanan at patnubayan lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Amang makapangyarihan at maawain, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica. Ang pagtingin namin sa kanya bilang huwarang sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang malimong kagalakan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na katulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng iyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yabang kayo ang may sabi, ng pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito.
Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri, buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay nakalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin, ang Diyos na walang kumas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yabang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Sa salita mo, akitin ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may mga pariseo at ilang eskribang na galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman ng mga saro at mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isayas tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw mga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ang bayan ay paimbabaw lang, sapagkat sa bibig hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang utos ng tao. At sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, inuutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang magsalita ng masama
sa kanyang ama o ina ay ay dapat mamatay. Ngunit itinuturing ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban. Alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na niyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraan, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Bukas po ay ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. At ito pong araw na ito ay mahalaga para sa atin sapagkat ito po ay itinakda bilang araw ng mga may karamdaman at mabigat na sakit. Kaya inaanyayahan po natin ng mga may sakit na kaya namang magsimba bukas, Our Lady of Lourdes, at tumanggap ng banal na komunyon. Ang alam ko po sa ibang simbahan, sila ay nag-i-schedule ng pagpapahid ng langis ng kagalingan. Ayan. At sa Sabado, mga kapatid, ay araw ng mga puso, Valentine's Day. Ito po, ang pagdiriwang na ito ay para sa lahat. Ang Valentine's Day ay hindi po para sa mga mag-asawa, mga magnobyo, magnobya, magsyota. Ang Valentine's Day po ay para sa lahat. Sino po ang magse-celebrate ng Valentine's Day kung itatanong ninyo? Yung pong mga taong marunong magmahal. Sila lang ang may karapatang mag-celebrate o magdiwang ng Valentine's Day. Kaya kung ikaw ay hindi marunong magmahal, ang mahal mo lang ay sarili mo, ang Valentine's Day ay hindi para sa iyo. At mga mag-asawa, matagal ng kasal at nagsasamang matagal na, minumungkahi ko kayong magdiwang kayo ng Valentine's Day. Lumabas kayo at mag-date kayo. Huwag niyong isama ang mga anak niyo, baka mag-away pa kayo. Mag-celebrate kayo, kumain lang, magsimba kayo, at kumain kayo sa simpleng kainan o restaurant, hindi naman kailangan bongga. Pero, bigyan niyo ng regalo ang inyong minamahal. Alam mo, Father, magastos ka, yung mga pinagsasabi mo. Para sa mga bata na lang yan, mga gagastos yung hindi na para sa amin. Tapos na kami dyan. Sino may sabi? Mali. Ang araw ng Valentine's ay araw ng pagmamahal. Espesyal na araw para ang mga mag-asawa at nagmamahalan ay magdiwang. Anong pag-uusapan ninyo? Huwag niyo pag-usapan ng problema. Mag-aaway lang kayo at napakaraming problema ng mga tahanan. Anong pag-uusapan nyo? Pag-uusapan nyo nung kayo nagliligawan, kung paano kayo nagsimula, kung paano kayo naghahabulan, kung paano kayo naggulong-gulong, yung mga ganong bagay. Paano inukit nyo yung pangalan sa puno, na korting puso, yung paanong nung araw wala naman cellphone, tinepulo lang umaapoy ang auditibo dahil ayaw yung bitawan ng inyong telepono. Yung mga ganong bagay na kapag magkikita kayo, pareho kayong si babae nagpapaganda at si lalaki naman ay talaga nagpapakitang gilas, gwapong-gwapo. Yan ang mga pag-usapan ninyo. Ibalik ninyo ang katamisan ng inyong pagsasama. Ibalik ang pagmamahala. Ibalik ang paglalambing sa isa't isa. At nang kayo hanggang sa paghiwalayin kayo ng kamatayan ay nag-i-enjoy kayo ng buhay. Okay? Mga kapanaling, mag-date kayo, mga mag-asawa sa Sabado. At kung meron man tayong babatiin sa Valentine's Day, unang-una, yung unang ating mga magulang muna, okay? Kung buhay pa si nanay at si tatay, batiin natin sila ng Valentine's Day. Bakit? Paano sila ang unang nagmahal sa atin?
Sila ang unang nagsakripisyo, sila ang unang nag-alaga. Dapat lang na alalahanin sila. Sa February 17 naman, kung Hei Patsoy sa mga kapatid nating may dugong Chinese, God bless you sa Chinese New Year, February 17. February 18, maaga ang pasok ng ating Kwaresma. Simula na po yan ng ating banal na panahon ng Kwaresma. At sinisimulan natin ito sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Abo, Wednesday ng Abo. Kaya tayo po ay magsimba. Maraming tao na malagyan lamang ng abo, okay na kahit hindi magsimba. Hindi po kumpleto. Kompletohin natin sa February 18. Magsimba tayo at tayo magpalagay ng abo sa noo. Yun po ang kailangan. May nagtanong, Father, masama po bang maligo pag merong abo sa noo? Hindi. Sino may sabi? Maligo kayo. Kung kayo amoy putok, kailangan maligo kayo para kayo makatulog ng mahimbing. Yan po ang ating mga ganap, mga kababayan, mga kapanalig. Ngayon, dumako tayo. Ano ba ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito para sa ating lahat? Isa lamang po ang naisabihin sa atin ng Panginoon, mga kapanalig, mga kapatid. Ang kalinisan ay isang pangangailangan ng ating buhay. Sinasabi ng ating mahal na Panginoon, ang kalinisan ay hindi lamang dapat na panglabas. Kung hindi, ang kalinisan ay dapat din na pangloob. Alam niyo, ang mga Pilipino, number 1 sa kalinisan. Kahit saan mo ilagay ang Pinoy, sa anumang panig ng mundo, katulad sa Canada, parte ng Europe at Canada ngayon, nagyeyelo. Negative 40, negative 50. Naku, asahan mo, ang Pinoy maliligo pa. Nagyeyelo na, ha? At hindi lang yun, ang mga Pinoy, hindi nakakatiis na hindi maligo. Maglalagay pa ng lotion at pabango. Yan ang Pinoy. Pinakamalinis na tao at pinakamabango. Ganyan tayo sa ating katawan, malinis. Ganon din sa bahay natin. Ayaw natin ng burara. Ayaw natin ang kwarto'y nagkalat ang mga bagay-bagay dyan na magulo, makalat. Gusto natin maayos, malinis. Makakatiis ba kayo na hindi nyo nililinis ang inyong kwarto? Hindi kaya. Makakatiis ba kayo na hindi nyo lilinisan ng mga kotse nyo? Hindi. Gusto natin malinis, gusto natin maayos. Ganon din sa pagkain. Lalo na ngayong panahon ng mga bakterya at mga virus, talaga maingat tayo. Ang ating mga palad ay naging gumaspang na kalalagay ng alkohol dahil gusto natin maging malinis para hindi tayo dapuan ng sakit. Maganda po ito. Susundin natin ito para pangalagaan ang ating ang kalusugan. Pero mayroong isang sinasabi ang ating mahal na Panginoon. Maging malinis tayo sa ating kalooban. Yan ang importante din naman sa ating buhay. Malinis ka nga sa panglabas, marumi ka naman sa loob. Ang dumi-dumi ng utak mo dahil ang dami-dami mong iniisip na masama sa kapwa mo. Nag-iisip ka pang gumanti. Marumi ang utak mo kung lagi masama ang iniisip mo sa kapwa mo. Mahilig kang magbintang, mahilig kang makipag-chismis. Marumi ang utak mo pagka ganyan. Wala tayong mapapala. Ang puso natin, linisin natin, mga kapanali. Kaya nga may celebration tayo ng Valentine's Day para linisin ang ating puso. Alisin ang mga nagpapadumi sa ating puso. Yung labis nating paghahangad, yung pagiging material, yan ang nagpapadumi sa ating puso. Bakit ka mo? Kasi kapag tayo masyadong materialistic na tao, nakakalimutan na natin ang Diyos. Punuin natin ang ating puso ng pagmamahal. Yun lamang ang nararapat.
Kaya mga minamahal, mga kapatid, paalalang muli, mga kapanalig, ang kalinisan ay hindi lang panglabas, kailangan din ay pangloob. Kung malinis tayo sa panglabas, mas kailangan nating maging malinis sa loob. Kailangan manatiling malinis ang ating isip, ang ating puso, at ang ating kaluluwa. Kaya kung ikaw ay may atraso kay Lord, naku, sa Kwaresma na, sa mahal na araw na ako mangungumpisal. Ang bigat ng kasalanan mo, sa mahal na araw ka pa mangungumpisal. Linisin mo ang kaluluwa mo nang sa ganon, matuwa sa iyo ang Panginoong Diyos. Amen. Manalangin po tayo. Walang saysay ang ating pagsamba at kung hindi ito nanggagaling sa ating puso. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating puso at kalooban. At ating pong isasagot, Ama, buksan mo ang aming puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno sa ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag nawa nilang hanapan ng seguridad sa mga nakapamundong eskrotura. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap ng ating kasakasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang lahat ng Kristiyano, naway mapagtanto at makikita sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Makapangyarihan at maawaing Diyos, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinapahalagahan. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin tayo mga kapatid, mga kapanalig, upang ang ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita si Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan at maawain, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesus upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ng kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ay ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan ni Jesus ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yun, iniabot sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan ni Jesus ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang maalagad at kanyang sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Maway Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Elias, ang aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang muling mabubuhay, ganon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan kami, Panginoon, at pagindapating lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak at ang aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sama-sama tayo manalangin, humingi ng awa at pagpapala sa poong may kapal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama, pagkaloobang kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa tukso at kasalanan. Ilayo kami sa lahat ng sakuna at kapahamakan, samantalang aming hinihintay ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagkaloobang kami ng kapayapaan, pagkakaisa at pagtutulungan ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa lahat.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob ko ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang ating Panginoon, ang tagapagligtas, ang kordero na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tinawag upang tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Ama naming lumikha, makapakinabang nawa kami sa idinulot na bunga ng aming paghahain upang katulad ng huwaran namin si Santa Scholastica, kaming dinadalisay nito sa dating pamumuhay ay umunlad nawa sa pagkakamit ng buhay mong binigay sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mag-alay tayo ng panalangin para sa mga may sakit at mabigat na karamdaman. Panginoong Hesus, ang aming dakilang manggagamot, itinataas po namin sa iyo ngayon ang lahat ng mga may sakit at mga may karamdaman. Hinihiling po namin, Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas, ng kaluluwa at katawan. Hindi lamang po pisikal, kung hindi higit sa lahat, espiritual. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa tulong ng iyong mahal na grasya upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa inyo at sa kanilang mga minamahal. Hiniling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong masagana ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bago po tayo magtapos, mga kapanalig, ang ating ipagliriwang, nabanggit ko po kanina, ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, bukas, 11 ng Pebrero. Kasabay nito ay ang pagbisita ng Inay Salud, Our Lady of Health, sa Veritas Chapel sa ganap na 12 ng tanghali bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Day of the Sick. Inaanyayahan namin po kayo na dumalo sa ating healing mass dito sa Radio Veritas, lalong-lalo na ang mga nangangailangan ng kagalingan. Para po sa inyong mga pamisa at mass intention, tumawag lang po sa Religious Department sa mga bilang na 8925-7931, Local 129-131-137, o kaya'y mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nae. Maraming salamat, mga kapanalig. Tapos na ang ating misa, mamuhay tayo sa pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,